Congressman Joel, sa ngayon po, no, dito po sa reaksyon ng marami sa naging talumpati po ng presidente, no, at mga salitang mahiya naman kayo, no. Sa ngayon, meron pong kaisipan nga na ang pinatatamaan dito, mawalang galang lang, hindi lang po DPWH o kontratista, kung hindi mismong yung bahay na kanya pong pinuntahan. Yung bahay po kung saan siya nagtalumpati, ito po yung House of Congress. Opo. So, kung ang inyo pong komite, no, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible, no, na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, ano ho, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Sige. So, Congressman, ito po naging sona po ng ating presidente. Klaro ho naman, you were present there, ano po, yung mga kanyang sinasabi na mahiya naman kayo. Opo, doon po sa usapin na iyon na binabanggit niya na mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titignan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Sa ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. Opo. Congressman, kasi nga po, ngayon sinasabi ng iba, ano ho, no, na eto, ang Kamara kapag pinag-uusapan ng accountability, napakasipag nila sa accountability ni VP Sara. Dito pinag-uusapan accountability ng mga sinasabing umano, ang ginamit na word ng presidente, kickback, SOP, etc., katiwalian sa government infrastructure projects, particularly po sa flood control. Doon po sa accountability issue na ito, palagay po ninyo, sino ho ang may karapatan na mag-imbestiga nito sa Kongreso? Sa akin pong pananaw, kung unang-una gusto ko munang malaman yung mga may ano na talaga, may mga masasabi nating konkretong ebidensya na agad nang sa ganun ay hindi tayo yung parang nagwi-witch hunt. Yan, titignan na po natin agad yan. Pero sa akin pong paniniwala, ang aming pong committee ay may karapatan naman para ito isiya sa atin. Opo. So, kung ang inyo pong komite, no, yung Committee on Good Government and Public Accountability po ang mag-iimbestiga dito, kaninyo bubuin lamang ang buong membership po ng komite sa usapin po ng pagsiguro na magiging accountable dito ang mga posible, no, na masangkot ay miyembro mismo ng Kongreso. Paano po ang magiging action po ninyo dyan? Kasi it's, kumbaga, one of your own, ano ho, or some of your own, ang magiging subject ng investigation. Kung may matatamaan po ng mga kamiyembro natin, wala po tayong magagawa. Ano pong gagawin natin dyan? Unang-una naman po, lahat naman po ng ating committee meeting, talaga namang, lahat naman po ng ating committee meeting, live. At ito yung pinakikita po natin sa taong bayan. So, siyempre, kung sino po ang tatamaan, wala po tayong magagawa. Inyo ho bang nabasa yung transcript, Congressman, mismo ng speech ni Presidente nitong SONA tungkol po sa aspetong ito? Well, ako po yung nando doon, narinig ko naman po, yung transcript po, hindi ko pa po masyadong, hindi ko po nabasa, pero maliwanag naman po yung sinabi ng ating Pangulo. Opo, may sinasabi siya kasi, no, meron pong inaatasan niya mismo, DPWH, at saka yung isang committee doon. Opo, sabi nga po ni Secretary Bonoan, ito po yung sa regional nila, no, na mga, yung lupon, supposed to be po na nag-aaral sa mga proyekto po sa bawat regions, ang mangunguna sa investigasyon. Doon po sa aspetong yun, meron ba kayong masasabi na mismo DPWH ang mag-iimbestiga? Well, siguro, aantayin po natin kung ano rin ang magiging resulta nila. Pero meron po kasi akong isang nakikita rin doon sa isang speech ng ating presidente. Yung pong bumagsak na tulay. Opo, okay. Dito parang,
bukod dito sa flood control, ito pang isang defective na tulay. Ito, maliwanag na eh. Di ba? Opo. Parang hindi mo na siguro kailangan mag-imbestiga. Kumbaga, itong investigasyon na to, alata na merong dapat managot dito. So ano bang ano natin dito? Ano ba ang dapat natin gawin dito? Di ba? Opo. Baka mami, parang gaw-gaw lang yata na ginamit dito. Yung nga po, no, nasabi nga ni Pangulong Marcos, 10 years in the making. Bakit bumagsak ng ganon? Ano ba yung gaw-gaw ba yung ginamit para bumagsak? Opo, sige. So, yan po, klaro-klaro. Isa sa mga agenda po ninyo, Congressman. No? Ako tingin ko, dahil ito maliwanag eh. May talagang bumagsak eh. Di ba? At meron po mga naperwisyo talaga. May mga biktima. Isipin mo, hindi pa nag-iinit ang puwet yung umano nito, ganyan na nangyari. Ano nangyari? Opo. Sige nga po, klaro nga, no, yung sinasabi ni Presidente, no, yung Isabela Cabagan, ano, na tulay na pagkamahal-mahal, kagagawa lamang, yung ginamit, binuksan, bumaksak po kaagad. Opo, klaro po yun, Congressman. So kung mamarapatin po niyo, babalikan ko lang po itong mga sinasabi po na mga flood control, no? Opo, na binabanggit po ni Presidente rin na paiimbestigahan niya. So, dito po, sir, paano po? Kasi ayaw nyo lumabas na parang witch hunting po kayo. So, palagay po ninyo, ngayon pa lang, paano kayo magkapagsisimula dito kung sisimulan po ninyo ang investigasyon at totoo pong kayo mag-iimbestiga? Una-una, sisilipin po muna natin, aalamin po natin kung ano yung magiging resulta ng kanilang investigasyon. So, from there, titignan natin kung ano yung magiging rekomendasyon nila. So, pag makita po natin na talaga namang may matinding problema, yun na siguro ang magiging hudyat. Opo. Sino magre-recommenda po, Congressman? Yung atakan po, yung DPWH po. Dahil siyempre sila yung may mga technical know-how dito. So, susulatan din po natin. Makikipag-ugnayan tayo at kung po pwede siguro, mamomonitor din natin yung progress ng kanilang investigasyon. Okay. Opo. Congressman, ang pinag-uusapan po dito, sabi nga ni Presidente, no, flood control na palpak, gumuho, at yung iba ay guni-guni, no? Meron po kasing ongoing daw ngayon na 5,700 flood control projects ang DPWH, no? Ongoing, at meron daw po ding completed. Ang sinasabi po ni Presidente sa loob ng kanyang term, no, 3 taon. So, kapag ganito karami ang pinag-uusapan mga projects, kayo, as in, aasa lang po kayo sa DPWH o paano po ang inyong gagawin? Will you conduct, halimbawa po, some ocular inspection sa mga proyektong ito? Paano kaya, Congressman? Well, siguro mas maganda rin. Mag-conduct din kami ng sarili naming investigasyon. But siyempre, unang-una, bubuhin po muna natin yung ating committee. Tapos, pagkatapos po niyan, hihingyan po natin ng rekomendasyon yung bawat isa kung ano yung mga dapat naming prioritize. At pag nangyari na po yan, gagalaw na po tayo. So, kung ito po ay, kagaya po nito, siyempre kailangan bigyan din natin agad ng attention to dahil mismo ang presidente na ang nagsalita tungkol dito. So, pag-uusapan po namin. So, kung ano po yung hakbang na unang gagawin po agad namin. Opo. Meron din pong kaisipan, Congressman, kung mamarapatin po ninyo na ang pinagmumulan din po ng lahat ng ilang mga questionable umanong flood control projects ay yung insertions na nangyari sa budget, no? Okay. Opo. Kayo ho ba, Congressman, ay bukas sa kaisipan na dapat munang unahin yung mga nangyaring insertion, sino ang nagpasimuno ng insertion, at yung mga nagpasimuno, unahin yung kanilang mga pinanggagalingan lugar o distrito? Pwede rin naman. Pero kasi po yan, sa Committee on Appropriation yan eh. So siguro pagdating po ng budget hearing sa Committee on Appropriation, maganda po na maitanong rin po yan. Opo, bagamat Committee on Appropriations nga po, no, yung in charge po sa pagbubuo ng budget, pero kung i-connect na natin ito dito po sa usapin ng sinasabing questionable o may umano'y katiwalian na nangyari, hindi po ba din kung sakasakali, Congressman, kumbaga nasa tono naman kayo doon kung ang inyong komite ay magsisimula sa ganun pong step na
insertion, sino nag-insert, saan tong distrito, saan tong lalawigan, at yun ang uunahin yung proyektong susuriin. Kasi nga yung pong binabanggit din po dito, pinanggagalingan ng lahat, itong banggit din po ng DPWH na sila mismo nagulat, ang daming proyekto na wala naman sa kanila pong plano. Pwede rin naman. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DPWH at hihingin natin sa kanila kung ano talaga yung mga sinumite nilang plano at kung ano yung mga in-insert para po dito. Opo. So, Congressman, nabalitaan ko po na si Congressman Terry Ridon ng Public Accounts ay nagsabi na po din na sila ay mag-iimbestiga. Bagamat yung kanila pong jurisdiction, klaro po naman, kung meron na pong mga audit reports. Paano kaya ito? Kung saka meron kasi daw siyang pangungunahan na rin ngayong Agosto na investigasyon. Pwede kaming mag-join sa parang yung mga ginagawa po ng mga committee, nagsasama-sama, para sa ganon, lahat yung mga possible na anggulo ay matouch po namin. Okay. Sige po. So sir, sa gitna po ngayon ng budget season na naman, opo, ano po ang priority nito sa inyo? Itong investigasyon sa sinasabi ni Presidente na mga questionable flood control projects sa inyong komite? Well, siguro una, alamin po muna natin kung ano yung, kasi baka mamaya naman, yung mga, ako po ang nakikita ko po kasi dito sa mga flood control. Yung flood control naman po per se, hindi naman po problema. Baka mamaya lang dyan, yung iba dyan, puro mga bogus. Yung po ang magiging problema. At saka kung ito nga po ba talaga ang totoong solusyon dito po sa baha. Baka mamaya itong flood control na to, puro ano na lang to, band-aid solution. Di po ba? Kasi baka mamaya, ito, ako po, siyempre, pag sinabihan ako ng, pag kinausap mo yung DPWH, ito problema sa area ko, baha. Ano ba solusyon dito? Kasi kagaya ko po, aaminin ko po sa inyo, hindi ko naman po alam yan dahil hindi naman po ako inhinyero. So siyempre, hingin ko yung rekomendasyon nila. So sasabihin nila, Congressman, maglagay po tayo dyan ng, ang gagawin po natin project dyan para mabawasan ang inyong mga baha, mag-flood control tayo. Siyempre ako po, dahil sila po yung nakakaalam, papayag siya. O sige, iyan mo to, ito yung area ang gusto ko para dito sa area to, dahil ito yung laging binabaha. Magugulat ka ngayon, pagkatapos ng ano, dami ninyo ng flood control, ba't parang wala pa rin nangyayari? Diba? Sabihin naman nila na, so yun po ang dapat natin tignan. Kasi baka mamaya, lagi tayo nakatingin dito, maaaring, eto, nagsusubside, maaaring yung dating baha, kung hanggang bewang, ngayon hanggang tuhod na lang, maaaring tama naman yung solusyon, pero ang tanong, ito ba talaga ang permanenteng solusyon? Siguro dapat pag-aralan din natin kung ano talaga. Kasi ang nangyayari, tingin ko, pwede namang nakakaginhawa rin yan. Kasi may mga area rin naman tayo ng mga talagang hindi na rin ganung binabaha. Pero ang tanong, ito ba talaga ang solusyon? O baka mamaya, ang dapat tignan na rin natin yung ibang option, kagaya ng mga drainage talaga natin dito. Baka mamaya, dahil sa luma na, kagaya sa amin sa Manila, buong Metro Manila, siyempre, yung alam naman po natin na mga lumang mga syudad na to, so baka mamaya, yung drainage system, it's high time na silipin na rin ninyo. Baka yun, kailangan bungkalin na rin natin. Nang sa ganun, masolusyonan na, mabigyan natin to ng permanenteng solusyon. Opo. Tama po kayo, Congressman, pero gusto ko lang pong ihiwalay muna itong issue ho, kasi nga ang aking focus dito ay dito po sa mandato ng inyo pong komite, no? Yung sinasabi ho ninyo, yung paghahanap talaga sa solusyon na makakatulong sa atin para mabawasan nga ito pong taas ng baha na ating pong nararanasan sa buong kapuluan natin. Babalikan ko lang yung sinasabi po ninyo, no, na kayo po bilang kongresista, umaasa lang din sa sinasabi ho ng mga engineers, halimbawa sa DPWH. Wala ho namang question doon, Congressman, kasi nga ang DPWH gumagawa ng kanilang sariling programa sa NEP taon-taon. Pero sila nagugulat doon sa insertion na ginagawa ng ilang mambabatas, no, na sila mismo nagugulat na all of a sudden merong 100 milyon sa gantong lugar, distrito o lalawigan na hindi naman sila humihingi. At sila, kumbaga, wala pang plano. Saan nila gagamitin yon? Yung pong aspeto niyo, ano po yung reaksyon? Pag nagkaroon po ng investigasyon, diyan po, lahat po yan mabubuksan. Ako naniniwala po na siguro naman, sila po ay magsasabi ng totoo kung ano po talaga, kung at ito ba kung na-implement, baka mamaya may nag-request, sinabi na kulang dito dahil lang hindi nila nakikita. O ano nangyari? O assuming nag-insert, naging epektibo ba? Kung hindi naman or na-implement ba? Kasi baka mamaya nakakatakot din dyan, mamaya naglagay din ng ganyan, tapos ghost naman pala, hindi naman totoong nilagyan. Ghost project? Mas malala. Ghost project? Hindi, baka mamaya ganun di ba? Hindi po natin masasabi. Baka mamaya kaya maaaring nakalagay doon ganito, tapos ghost project naman pala.
So dapat makita rin natin yan. Yung pong sinasabi na common na pinanggagalingan ng mga kickback na dredging at desilting na para bagang ghost project din po. Doon po sa ganun pong usapin, meron ho ba kayong impormasyon doon? Wala eh. So lahat po yan siguro pag nabuksan na natin yung investigasyon, malamang malalaman na po natin lahat yan. Opo. Congressman, napakabigat nga po nito kasi kayo mismo ang pinuno nitong komite, no? Na naatasan sa pangalan pa lang public accountability and good governance, no? Congressman, sa sinasabi po ng ilan, pati ho ng Senator Ping Lacson na may mga kongresista na sila na mismo kontraktor. Paano ho ninyo tatanggapin yung ganong informasyon at in case kayo ba ay may lakas ng loob para ho mailantad tong mga sinasabing kongresista mismo na ang kontratista ng DPWH? Wala naman po tayo magagawa kung pagdating sa committee hearing lumabas yung mga ganitong mga pangalan, ano po magagawa natin? Opo. Tayo naman po gagawin lang natin kung anong trabaho natin, kung ano nakaatas sa atin. Sana naman po maunawaan po nila. Opo. Sa ngayon ho, sir, anong usap-usapan sa Kongreso after the speech of the President? Anong mga ninyo, mga damdamin diyan sa loob ng Kamara? Well, marami rin naman ang natutuwa. May mga natutuwa rin naman po. Kagaya naman po ako. Iniisip ko, sabi ko nga ng ganun, baka it's high time na tignan na rin natin. Baka mamaya hindi naman talaga ito yung totoong solusyon. Kasi, siyempre, makikita mo halos lahat. Yun ang ginagawang programa ng DPWH. Pero parang hindi naman nababawasan yung baha. Di ba? So baka mamaya, it's a high time na palitan na rin yung programa or mag-isip pa ng konkreto talaga na programa. Okay, sige po. So, Congressman, may pahabol lang pong tanong si Chacha. Kung mamarapatin po rin nyo, Kong Joel, ha, please. Yes po. Opo. Kong Joel, Sige since napag-uusapan na po natin itong mga infra projects, flood control projects, merong panawagan si dating Manila Mayor Isko Moreno. Ang sinasabi po niya, ilipat na lamang yung operasyon nitong mga flood control sa LGUs. Ano pong komento nyo dyan? Kasi ang problema po natin, pagka gumawa ka po niyan, dapat po yan interconnecting sa mga city. So baka mamaya po, pag hindi po national government ang mag-i-implement niya, magkakaroon din tayo ng problema kasi maaaring maganda yung programa ng City of Manila. Paano naman po sa mga karatig lunsod niya? Kung hindi po, magkakabara-bara, sayang din lang po ang programa. Okay. Kaya dapat po, pag yan po talaga ay in-implement, buong lahat po nakikita po, interconnected po sa bawat syudad. Kumbaga whole of government approach, not just LGU. Hindi Tama po kayo... Tama po. Tama po ba? Pagkakaintindi ko... Sige po. Tama po. Kasi po, hindi naman po ibig sabihin na porke nilipat po sa LGU, ibig sabihin po niyan, wala nang kalukuhan na mangyayari. So ang sa atin lang po dyan, dapat po yung tamang pag-i-implement. So, hindi po kayo sang-ayon doon sa sinasabi niya na pag nilipat po sa LGU, nasa sa kanila naman ang sisi kung sakaling hindi maging maayos yung mga flood control projects. Wala na daw pong ibang hahanapin pa. Kasi sa akin po, naniniwala po ako, dapat po yan talaga DPWH Opo. Okay, sige po. So, yun po ang sagot ni Congressman nga dito sa sinasabi na ilipat sa LGU para accountability at pagbabantay, etc. Sole responsibility po ng LGU. Alright. So, Congressman Joel, sa ngayon po, no, dito po sa reaksyon ng marami sa naging talumpati po ng presidente, no, at mga salitang mahiya naman kayo, no. Sa ngayon, meron pong kaisipan nga na ang pinatatamaan dito, mawalang galang lang, hindi lang po DPWH o kontratista, kung hindi mismong yung bahay na kanya pong pinuntahan. Yung bahay po kung saan siya nagtalumpati, ito po yung House of Congress. Ano po ang inyong masasabi doon bilang committee chairman din po ng committee ito ng Public Accountability and a member of the 20th Congress po, sir? Go ahead. Well, ayoko naman pong mag-insinuate kung ano po ang nasa isip po ng ating mahal na Pangulo. Pero kung sakasakali man po na meron pong mga sangkot po dito na miyembro po ng Kamara, tingin ko naman po sa tamang panahon, ito naman ay malalantad. Opo. Kailan po kung maghahain man po ng motion for consideration po ang Kamara sa naging Supreme Court decision po sa impeachment po ni VP Sara?
Meron po kami 15 days to file the MR. So siguro po mga by late next week. Sa ngayon, inaayos pa po lahat ang mga argumento po namin. Mm-mm. Dito ho ba, Congressman, sino po mga abogado ang magpeprepara ng motion at may papel ba dito ang ating Solgen? Ay, definitely po. May papel po yung ating Solgen. Pero siyempre, may mga tumutulong din po sa hanay po namin at saka sa hanay din po ng may mga iba pong mga volunteer na mga abogado po. Okay. Opo. Congressman, inyo ho bang nabalitaan na ang Senado po nagtakda na ng araw para pag-usapan nila ang isyong ito? Kung sila ba'y tutuloy o hindi? Ano ho muna ang inyong reaksyon doon? Well, alam mo sa totoo lang, Manong Ted, siyempre malamang nakahinga rin sila ng maluwag dahil alam naman natin from the very beginning yung kanilang mga kaloobin pagdating po dito. In any event, siguro ako aantayin ko na lang kung ano po yung kanilang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Opo. Congressman, kung sakali lang po no na pagbotohan nila at sabihin nga na sila po ay susunod na sa Supreme Court decision at sasabihin na po nila na they are going to dissolve the impeachment court, will that matter kung dumating ang inyong MR after that decision sa Supreme Court? Ano sa palagay po ninyo? Alam po niya, Manong Ted, ako, hindi naman po ako magtataka kung gano'n po ang maging resulta ng kanilang botohan. Basta't kami po, sa panig po namin, gagawin lang po namin yung talagang magagawa po namin para lahat po ng mga legal remedies i-exhaust po namin. Okay, sige po.